Naglabas na ho ng Final 12 roster ang Italy at alam nyo ba na sobrang solid po ng lineup nila. Grabe to. Mga NBA players po yung kalaban natin sa pangunguna ni Luigi Datome na isang EuroLeague champion at dati nakapaglaro sa Detroit Pistons at Boston Celtics. Tapos may ilang mga players pa ang mula din sa Utah Jazz na teammate ni JC na nagkaka-average ng 21 points sa international game. Halos silang lahat po mga quiz ay hot start sa kanilang 5 tune-up games na wala pang talo. Dahil dyan, biglang nanginig ang Gilas at mas naghahanda pa sa pagharap nila. At update lang natin mga quiz yung kondisyon ng mga Gilas players natin ngayon, especially kay Scottie Thompson na nakabalik na sa practice at pati din si Kai Sotto. Bago tayong magpatuloy, kung nais nyo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ito na po ang Final 12 ng Italy mga quiz. Ito yung roster nila na siguradong magpapayanig nga sa Gilas. Hindi naman sa minamaliit natin ang Gilas no, pero tingnan mo naman ang roster ng Italy. Sobrang solid naman ang lineup na to. Halos puro mga NBA players lahat at isa pa, lahat ng mga yan puro may mga solid international experience at nanggaling na sa iba't ibang EuroLeagues. Lahat po may napatunayan. Ang kapitan sa Italia, si Luigi Datome, isang former NBA player na nakapaglaro sa Detroit Pistons at Boston Celtics at isa ding EuroLeague champion, isang 6'8 power forward na sobrang shooter din. Sa roster na yan, bida din ng Italy sa pangunguna ng teammate ni JC na si Simone Fontecchio na isang PF at 6'8 din. Sa katunayan, siya po ay nagkaka-average ng 21 PPG sa FIBA stats. Nasurpresa nga ako na wala pa nga dito si Gallinari at Nico Mannion na kapo nagkaka-average ng 15 points per game. At eto pa, Nicolo Melli na nagkaka-average ng 18 PPG sa FIBA stats habang yung iba hindi nga halos bumababa sa 10 PPG ang average points. Bukod sa kanila, si Achille Polonara, Alessandro Pajola, Stefano Tonat at Marcos Piso nandyan pa rin ay umaariba sa Italian squad na nagpakita ng good games sa internationals. Puro mga notable po ang isinama nila. Samahan mo pa ng wingman nilang si Gianpaolo Ricci at Gabriele Procida, Mateos Pagnolo bilang gwardya at sina Mohamed Diouf at Lucas Severeni naman bilang bigman nila. Itong si Diouf, 6'10 to pero maliksi at rim protector talaga gaya din ni Kai Sotto. O yan ang Final 12 ng Italy. Mukhang mas maganda pa nga to kumpara dun sa nagdaang roster nila. Mas maraming young talent ang kasama ngayon. Kaya pala kinabahan ng Gilas kasi puro elite players ang isinama sa lineup nila. Syempre, number 10 yan sa world rankings. Hindi pa ba nila gagalingan? Mapapahiya ang Italy kapag weak roster ang binuo nila. Bawat bansa may pinoprotektahang ranggo. Number 10 laban sa number 40. Kung ikukumpara mo, malayong-malayo na para ka lang nagpapantasya kung iniisip mo na mananalo tayo. Pero sabi nga ni Coach Shot, learning experience pa rin ang lahat ng to at ang Gilas lalaban hanggang sa dulo. May system raw kasi na maayos ang Gilas kapag kompleto lang ang roster natin. Inamin naman ni Coach Shot sa kanyang recent interview na alam daw niya na medyo tagilid pa sa ngayon pero may laban naman daw tayo. Pero hindi naman natin minamaliit ang Gilas. Kung real talk lang naman, abay kahit kayo, alam nyo naman ang magiging resulta, di ba? Ang sa atin lang ay sana yung hindi naman tambak at naniniwala rin ako na hindi tayo matatambakan basta't fully healthy lang ang ating roster. At speaking of roster, dahil napag-usapan na rin lang natin to, kakamustahin naman natin yung ating Gilas roster. Syempre, hindi rin tayo magpapahuli. Tungkol nga pala kay Scottie Thompson, ayon kay Sir Kinito, maayos naman daw ang lagay ni Scottie. Medyo okay naman daw ang pakiramdam niya. Pero inaamin po niya mga kois na hindi pa talaga siya tuluyang magaling. Siguro mga nasa 80% pa lang, pero pwede na. Sabi niya sa kanyang interview, parang okay na. Sa tono niya, mukhang hindi pa talaga siya sigurado. Parang pinilit lang ni Scottie ang kanyang sarili kasi kailangan na talaga niyang sumama eh. Sa ngayon, wala pang binibigay na medical clearance ang kampo niya tungkol sa totoong kondisyon nito. Pero sa pakiramdam ni Scottie, parang pwede na. Kailangan pa kasi niyang obserbahan ang kanyang katawan. At sayang ang mga araw na hindi siya kasama sa practice kasi hindi mabubuo yung pagbibuild up. Hindi naman pwede na saka pa siya magpakondisyon kung ilang araw na lang bago ang laban nila sa Dome. At si Kai Sotto nga pala, di ba sabi ng SBP, no medical clearance, no practice?
Pero si Kai nagpa-practice na po sa kanila kahit wala pa siyang binibigay na medical clearance. So ibig sabihin, pinayagan na rin siya ng SBP kasi kailangan na rin niyang sumali. Malapit na talaga. Ang sabi ni Sir Kinito, concern lang daw ang SBP sa kalagayan ni Scotty at ni Kai kaya naisipan nilang humingi ng medical clearance. Sa kabuuan, maganda ho ang kondisyon ng Gilas natin. Hopefully, magtutuloy-tuloy na. Sana wala na tayong mabalitaan na may injured na naman. Ang buong PH community ay nakatutok na hindi lang sa Gilas kundi pati na rin sa roster ng mga bansang makakalaban natin. Sa palagay niyo mga kuys, kakayanin kaya natin ang Dom, Italy at Angola?